sa criminology, kitandaan lang natin, no? Itong pinag-aralan nating defense mechanism. Tandaan natin pag sinabing defense mechanism, ito ay maaring depensa ng tao sa sarili nang sa ganon yung pressure, yung stress ay malabanan natin na hindi na tayo hahantong doon sa destruction of life natin which is suicide. Kasi maraming tao na nadidepress, na-stress, kaya nagpapakamatay. Pero dahil sa defense mechanism natin, nakakatulong din siya para maproteksyonan natin yung ating sarili. At unang-una nga dyan yung tinatawag nating displacement. Pag sinabi nating displacement, tandaan lang natin, ito yung pagtatransfer ng galit mo sa ibang tao, pero hindi naman yung tao na yon yung dahilan kung bakit ka nagalit. That is considered displacement. Example nga natin, pinagalitan ka ng amo mo. Syempre, hindi mo man pwedeng suntukin yung amo mo, wala ka ng trabaho. Kaya nung pag-uwi mo ng bahay, sinuntok mo yung aso nyo o sinuntok mo yung pader, o ang tawag doon displacement. Pero pag sinabi naman natin sublimation, ibang usapan naman yon. Kasi ang sublimation is a defense mechanism pa din siya, but then from negative to positive. Ibig sabihin, yung isang bagay from unacceptable, naging acceptable. Example na nga lang natin kanina, example, basagulero ka. O, di ba? Basagulero. Ngayon, unacceptable yun kasi basagulero ka. Pero ang nangyari, pumunta ka sa isang gym, tapos nag-training ka doon. O ngayon, naging professional boxer ka, hindi acceptable na siya. Or else, magnanakaw ka dahil snatcher ka, mabilis kang tumakbo. Ngayon, nag-enroll ka sa isang university, naging athlete ka, naging runner ka, sumikat ka, nanalo ka ng pambansa palaro, hindi naging acceptable siya. Ang tawag doon, sublimation. Lagi natin tatanan, ang tawag doon natin is sublimation. That is a defense mechanism natin, no? And syempre, huwag din natin kakalimutan, we have also suppression. Ang suppression naman, ito yung pagkakataon na kung saan instead na yung sakit na nararamdaman mo ay itinulog mo, instead na yung sakit na nararamdaman mo ay kung ano-ano yung ginagawa mo, ito naman, ang ginagawa mo dito is suppression. Ibig sabihin, yung sakit, yung stress, yung pressure na nararamdaman mo ay sinuppress mo. Pag sinabing suppress, nilabanan mo. Ibig sabihin, countering po ito ng ating stress. Countering of stress natin, okay? Or fighting our stress or pressure by means of doing in other activities. Okay, di ba? Ganun naman tayo minsan, di ba? Yung bang tipong pag nasasaktan ka or nalulungkot ka or may problema ka, di ba? Instead na iisipin mo siya, gumagawa ka ng ibang bagay para malimutan mo yon. Example, naglalaro ka ng basketball. Okay, di ba? Habang nagbabasketball, nalimutan mo yung problema mo, nalimutan mo yung mga sakit kasi naaliw ka, naglalaro ka ng basketball, di ba? Or else naglalaro ka ng mga tinatawag nating mga mobile games. O example, Mobile Legend, o naglalaro ka ng mga computer games para malimutan mo yung problema. Ang tawag doon suppression kasi nga sinusuppress mo yung sakit na nararamdaman mo. That is called one of the defense mechanism is suppression. And syempre, ito din tinatawag nating regression. Ito namang yung regression, ito yung pagkakataon ng isang tao kapag nasaktan, kapag nagkaroon ng problema, kapag nagkaroon ng pressure sa sarili, ano ginagawa? Ito yung pagkakataon na ang tao ay going back to the early childhood. Okay, going back tayo. Going back to the early child natin. Okay? So, ibig sabihin, ito yung pagkakataon na kung saan pag nasaktan ng isang tao ay bumabalik tayo sa pagkabata. Di ba? Umiiyak tayo. Normal na ginagawa natin yan. Umiiyak tayo. Di ba? Nagmumukmuk sa kwarto. Kinakagat yung ating mga daliri. Yun ang tawag nating regression naman tawag natin doon. Okay? Like for example, tinanong sa board examination, itong si Pedro, nakita niya yung kanyang jowa na si Maria, may kasamang ibang lalaki. Kaya umiyak siya. Ano ang defense mechanism na pinakita ni Pedro? That is called regression. Kasi nga, going back to the early of childhood natin, na which is yung ginagawa ng mga bata kapag nasasaktan, ginagawa natin. That is called regression. Kasi ganyan tayo, di ba? Pasok ng kwarto, kuha ng unan, kuha ng kumot, tapos iyak, tapos selfie, tapos my day, tapos caption. Anong caption? Only my pillows knows my pain. Sana all. Ito yung pagkakataon agad na sasabihin mo, only my pillows knows my pain. That is considered regression ang tawag doon, which is kapag nasasaktan ng isang tao, umiiyak tayo, diba, nagmumukmuk tayo sa kwarto, yan din yung kadalasang ginagawa natin as defense mechanism natin para malabanan natin yung sakit, yung pressure at stress sa buhay natin. Para hindi humantong doon mismo talaga sa tinatawag nating suicide. Kasi yun yung pinakadelikado na defense mechanism is suicide talaga.